At saka ngayon, Tita Idang, parang ano ka, parang malakas ka ngayon ah. Nung isang araw na 2 days, mukhang ano ka, parang nananakit. Basta makakain lang ako, okay na. Ang masama, pag hindi ko makakain. Gusto mo umupo dito sa matigas na chair? Para may sandalan ka dito. Hindi na. What? Ba't siya napakamatay? Bakit siya napakamatay? Kasi pinagalitan daw. May exorcist ko. Ano bata niya? What? Walang hagdan. Oh, cool. Alam ko, Pilipino to babae itong nakita ko, mami. When I was passing her, I saw her nose, it was like this. It's so gross. It was like this. I think I know in college. Tita Idang, gusto mo umupo doon o dito? Para nakarelax ang likod mo. But then this is like this, and this is Dito so ko masakit short. dito yung buko ko kasi payat na ako ngayon, di ba? Dito. Ate, urong-urong. Yan. Ito lang naman. Pagod na ako sa kakahiga. Ate, oh. Ate. Tita Idang, dito ka umupo para meron kang ano. Meron kang... Hindi. Para nakarelax ang likod mo, Tita Idang. Masyado bang malaki? Yan. Ito sa 8 bayan dito ay nasa tabing dagat. Ang mga nakatira sa mismong may dalampasigan ay isa-isa nang nagtali ng kanilang mga bahay sa pag-asang sapat na ito at tangayin ng malakas na hangin at agos. Patong mo paa mo dyan. Picture of you and then it's like by a wig. Nga, bumili kayo ng talong. Pwede ako mag-ano ng talong. Adobong talong. I asked Tita Pero something ngayon pa and lang, he get matindi bored. na ang lakas ng mga alon. No, Tita Idang. Gusto mo raw ng talong, Tita Idang. Sa baler, Oo, kumakain. metro ang ginuho nito. Talong na. Wala naman sinasabi sa akin, doktor, wag kang kumain yan. Sa lahat pwede. Di sila, nakaimpake na naman sila. Sakaling kailangan lumikas. Nagagay na po kami na alis at baka dito ang tama ng bagyo para po Ayan ang sa bayan. aming Kaya nakaligpit kami na sa mga bahay. dito sa bahay. Meron kaming Like my whole arm and the whole right side of my body. Kanino bahay ka? payload That's good. It's sore as hell. No, it's not. Sa akin? Dito ay related na mga bayan ang dinalungan at dinasag. No. Ang kailangang sentral sa mga bayan. Yan ay natumba sa sakyan na yan. Nakla sa taas. We got stuff. Naku po. Mananatili na umulan dito sa buong maghapon at pabukso Saan daw ang bagyo? ayon sa PDCC. Nakalipas na. And Camarines it's Sur, turned around and went back to Bicol. Philippines. Bumalik? Ay, kasi yung halimbawa yung Yona, may bagong malumina. Ay, mayroon na nabumukan isa. Naku po. Ganyan parati pag malapit na rin magpasko eh. At mag... ano ang taon. Mula dito sa Aurora. It turned around. Salamat, Ina Reformina. Samantala, unti-unti na rin nararamdaman ng mga taga-Isabela ang epekto ng bagyong Mina. Kaya marami sa mga taga roon, panay na ang mga paghahanda habang hindi pa lubos. Bukas magluto ko ng turkey. Matigas ba? Hindi masyado? Hindi. Ang likod. Alauna ng hapon nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan at hangin sa Cauayan City at ibang parte ng Isabela. Pero halos 30 minuto lang ang itinagal nito. Gayunman, Pareho na kami nanatiling ni Stella, may makulimlim ang sakit sa langit. likod. Kaya ang mga residente, sinamantala ang pagluto ng Pumayat ulan lang para kasi ako, paligid ang mga sira sa nagkaganyan kanilang na. bahay. Nagkanya-kanya Ito lang naman naman, nagbili oh. ang ilan ng mga importanteng gamit bilang Sa pagkain lower sa back. pagluto. Kaya maaga pa lang, halos ubos na umano ang mga lighter, flashlight at baterya sa mga tindahan. Marami kasi kailangan daw nila dahil mabagyo baka daw mag-drown out. Si Stella ano eh. Bagyo naman agad ang inabot ng mga
mga residente ng tatlong Sciatica. barangay sa lungsod ng Kawayan. Huli kasing umapaw ang ilog sa Alicaucaw Bridge. Eh, ikaw hindi naman sa may buto, auntie, di ba? Parang laman. Ang sakit mo sa may laman, hindi buto. Dito, Kagabi, inilikas ang mahigit 200 dati, di ba sabi ng tiyan ko, para matiyak ay naigtasan sila Oo. sa pagbayo ni Nina. Nag-ikot na rin ang provincial disaster Parang may coordinator hangin. sa ilang flat daming zone hangin areas lumalabas, para sa baho posibleng pa. preemptive evacuation. Una nang inilagay si state of calamity ang Isabela dahil sa pinsalang dinulot ng bagyong Kabayan. Kaya kakain ka parati. Sa lalawigan. Para lumabas yung hangin na yan. Posible pang manatili sa evacuation center sa loob ng 2 buwan ang mga residenteng nakatira sa gilid ng Lake Bato sa Camarines Sur dahil sa taas pa rin ito na nagdulot ng Di sila, pagbaha. Exclusive na Medyo. report Kaya lang bahay nila yan, kuha na, Bato. bato na, bungalo. Hindi ba pinapayagan ang mga mangingisda lumusong sa Lake Bato? Malakas pa Nakapunta ka ba dyan ba? Hindi. ang mangingisda, hindi na ininda ang peligro. Basta kinikwento lang nila na. Kahit man kami ang aming niwes, sinusuportan kami sa bigas, sa tinapay, asukal man, ay kulang pa man sa aming pamilya, kaya nang pumilot ang asawa ko na maglaot ng isda. Lubog pa rin sa tubig ba ang paligid Ang ng Lake Bato? lalim naman, eh. Hindi muna pinababalik dito ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng lawa. Tuloy naman ang buhay sa evacuation center. Si Annie Elby ang wala kanina sa pag-aasikaso sa kambanyang anak na sina James at Jace. Pinyag kasi nila ngayon. Ayan, Darren, kampi. Nung matapos na rin ang bagyo, alis na rin kami. Ginayagan ang makauwi at mag-evacuate mula sa 4 na bayan. Mga sirang bahay at binantaniman ng iniwang pinsala ni Nina sa Camarines Sur. Jose Carretero, Patrol ng Pilipino. Nakabalik na Ano ba sa kanilang mga bahay ang mga evacuees pero nakasenga pa rin na mahigit 200 stranded na pasahero na patungkong Catanduanes. Namatay naman ang sanggol na inilang mismo sa isang evacuation center doon. Mula sa Baco City, Albay, nagpapatrol, Alvin Chico. Pinakain muna ang mahigit 200 pasahero bago muling inihatid sa terminal ng barko patungong Catanduanes. 4 na araw nang nakatenga sa Tabaco City ang mga pasahero. Ang ibang batay nilalagnat at may sakit na. Inip na rin ang mga pasahero sa kahihintay kung kailan lalayag ang mga barko. Tulad ko, isa nila din ako, nag-alala ko doon sa pamilya ko doon sa Berak. Kung ano lang talaga yan. Siyempre, nag-aalala kami yung pamilya namin doon sa lugar namin. Sa terminal ulit magpapalipas ng gabi ang mga pasahero sa pag-asang makakauwi na sila bukas ng umaga. Pero sabi ng Philippine Port Authority, hindi masigurado kung balik na nga ang biyahe bukas. Kung may signal pa sa Berak, Catanduanes, sigurado hindi yan papayagan. Sa Catanduanes, isang bagong silang nasanggol ang namatay sa evacuation center sa barangay Tubli, Karamuran. Mawala na tayong CD, ah. Bumili ako ng CD sa Foodland, eh. Maanghang. Sa bayan ng Bato, pero wala namang namatay. Halos Oo. isang bahay naman ang nasira. Siguro mga ano lang yon, mga 5 na lang natitira dyan. Alvin Chico, Patrol na Pilipino. 12 taong gulang na bata sa Angeles, Pampanga, nagpakamatay matapos madoong mapagalitan. 12 anyos. Sabi niyo matanda na, 12 years old, eh. Matapos mailigtas ang Philippine Consulate sa Jeddah. Atang po ang mga hatol, dancing ng mga miyembro 12 years old. Nagpakamatay. TV Patrol, Linggo. Ang prepaid load, ito ang pinakapatok na pag-asa. Pag ako hindi, naginip ako, gusto ko doon. Hindi yan ang pagad. Sabi ko, nantok na naman tuloy ako. Tulog ka lang dyan. Tatayo ka naman, eh. Pag nagpadala tayo ng Baka kakarating lang ni Yaya, eh. ka ng kubo. Wow, thanks. Nice one. Pero paminsan-minsan, makakarinig ka rin na. Basta ma-prepaid load para sa Globe o TM cellphone ang padala eh. Di pa nagluto ka, kunti-kunti lang. Kahit araw mo, kunti-kunti lang. Kaya mo, paano kami yung Reload services. marami. Sinadyan mo madami.